Alam niyo po, on this month of April, particularly April 13, 2010, hindi ko po makakalimutan ito. Very fresh pa sa aking memory ang malagim na pangyayari kung saan mahigit kumulang 25 to 30 na rebelding grupong Abu Sayyaf ang nagpanggap po na sundalo at mga pulis. Pumasok sila sa siyudad namin sa Isabela City, Basilan. At dala nila po ang mga pampasabog at ang ilang lugar nga sa amin ay pinasabugan nila. At alam nyo po, dahil dun, nasa 10 to 15 na katao ang namatay dahil sa pagsalakay nila, no, sa syudad namin. At naalala ko pa, dahil mga fire volunteer po kami, at may mga fire trucks din kami, no? Noong mga panahon na iyon, naalala ko pa, ang unang rumusponde doon sa insidente ay kami siguro. Kami ang rumusponde doon. Buti nga lang, habang papunta kami doon sa site na kung saan ang isang van ay nasusunog siya, yung pala, akala namin faulty wiring na nasusunog yung sasakyan. Yung pala ay, yun yung unang sumabog at dahil nga doon, nasunog yung van na yun. So akala namin normal na pagsunog lang yun, na nasusunog na sasakyan. Yun pala, atake na pala, inaatake, nilulusog na pala kami ng mga rebelding Abu Sayyaf. Buti na lang, habang papunta kami doon, sinalubong kami ng mga kasamahan namin. So, inakaway namin, huwag kayong pumasok dyan, huwag kayong pumasok. Sabi namin, bakit? Nilusog na tayo ng Abu Sayyaf. Hindi normal na sunog yan. Dala ng pampasabog yan, kaya nasunog yan. So, napaatras kami yung mga oras na iyon. At ang pangyayari po na iyon, yung pangyayari po na iyon ay sobrang trauma ang naidulot sa aming mga residente, sa totoo lang. Bagamat sanay kami sa mga ganitong taong-taong unang kaguluhan, pero ibang naging epekto noon, no, sa aming mga residente. At tunay nga na nabalot ng takot yung lugar namin, no, yung siyudad ng Isabela City, Basilan. Sa mga talatang ating nabasa sa John chapter 12 verses 44 to 50, kapansin-pansin ang malinaw na nababala at apela ni Jesucristo na ang sino mang hindi sumasampalataya sa Kanya ay haharap sa isang tiyak na kapahamakan, isang tiyak na hatol. Hindi lamang ito paalala, kundi isang sagradong panawagan mula sa Panginoon na ang mananampalataya o ang pananampalataya natin kay Kristo ay hindi optional, kundi kinakailangan upang tayo ay maligtas. Kailangan po yun. At ang pagtanggi sa Kanyang salita ay pagtanggi din sa Kanyang liwanag na dala. At ang bunga nito ay walang hanggang kapahamakan. Muli ko pong basahin sa inyo ang scripture reference natin sa ating pong mensahe para sa ngayong umaga, John chapter 12 verses 44 to 50. Si Jesus ay sumigaw at nagsabi, ang sumasampalataya sa akin ay hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin. At ang nakakita sa akin ay nakakita din doon sa nagsugo sa akin. Ako'y naparito ng isang ilaw sa sanlibutan, upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Kung ang sino man ay nakikinig sa aking mga salita at hindi tumutupad ng mga iyon, ay hindi ko siya hinhatulan. Sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagtatakwil sa akin ay hindi tumatanggap sa aking mga salita, ay mayroong isang humahatol sa kanya. Ang salitang aking sinabi ang siyang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos.
at kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Verse 15, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. And this is the inspired and infallible Word of God. So ito naman ang title ng ating pong mensahe sa araw na ito. Masdan ang liwanag, makilala, lumakad, at magtiwala kay Kristo. Ito ay isang panawagan na makilala, kilalanin natin, sundan natin, pagkatiwalaan natin si Jesus bilang isang tunay na kapahayagan ng Diyos. At meron tayong 4 na mahalagang puntos na nais ko ibahagi sa atin dito. Kilalanin si Jesus bilang ganap na pagpapahayag ng Diyos, lumakad sa liwanag ni Kristo, makinig at sumunod sa salita ng Diyos, magtiwala sa pagsunod ni Kristo para sa ating kaligtasan. Sabi po sa verse 44 po dito, and Jesus cried out, kung titignan nyo po sa Ingles, and Jesus cried out. And the Greek word dito as cried out is ekkrasen. Ekkrasen, which is the aorist active indicative form na krazo. So ano ibig sabihin ng krazo? Literally means to cry out, to shout, to call loudly. Alam naman natin, ang original language ng New Testament is Greek. Kaya kailangan natin tignan din yung original meaning nito. Kaya kadalasan ginagamit sa Bagong Tipan upang ipahiwatig ang mabisang pahayag o ang agarang panawagan gaya ng mga bulag na tumawag kay Jesus sa Matthew chapter 9 verse 27. Sabi doon, nang papaalis na si Jesus mula roon, sinundan siya ng 2 lalaking bulag. At anong ginawa nila? Sumigaw sila ng malakas. Napakalakas yung sigaw nila. Jesus, mahabag ka sa amin, anak ni David. Yun yung ginamit dito sa verse 44 nang sinasabing si Jesus ay sumigaw. Ganun daw po yung paraan ng pagsigaw dito sa verse 47. Unang si Jesus din ay sumigaw sa krus. Sa Matthew 27 verse 50, sinabi doon, at muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. So, ganon ang picture dito sa verse 47. And Jesus cried out and said, whoever believes in me. So, talagang malakas. Malakas po ang kanyang boses. Malakas ang kanyang paanyaya. And he was really serious dito. Siguro napapaiyak siya dito sa kanyang pagsigaw. Sumampalataya na kayo. Ganun ang larawan po dito. Tamang-tama ang pinapahayag ng title ng sermon natin. Namasdan ninyo ang liwanag. Kilalanin ninyo kung sino ang Mesiyas ninyo. Kilalanin ninyo kung sino ang tagapagligtas ninyo. Ako ang kaligtasan niyo. Kaya tama din ang pahayag ng unang aral po natin. Unang aral, kilalanin si Jesus bilang ganap na pagpapahayag ng Diyos. Sabi po sa komentaryo ni Dr. Joel Beatty sa kanyang Reformation Study Bible, sabi niya dito, these words, referring to verses 44 to 45 of John chapter 12, are a summary of Christ's public teaching and preaching over the previous 3 years. So, kumbaga itong verses 44-45, ito daw ay summary. Ito daw talaga yung pinaka-mensahe ng Panginoong Jesucristo kung titignan yung buong 3 years of ministry niya. So, totoo ito sapagkat malinaw ang mensahe ng Panginoon. Sa puntong ito ng kanyang ministeryo, ipinapaalala niya ang sentro ng kanyang mensahe. Ano yun?
ang sumasampalataya sa Kanya ay sumasampalataya din sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. At ang nakakita sa Kanya ay pagkakita din sa Ama. Ito ay mahalaga. Bakit? Sapagkat ipinapakita ni Jesus na ang Kanyang pagka-Diyos at lubos na pakikipag-isa sa Ama. The message is clear. Hindi siya simpleng sugo lamang, kundi siya mismo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At ito ang mensahe niya sa 3 taon na pagministeryo niya. Anong sabi sa Hebrews chapter 1 verse 3? Hebreo kapitulo 1 versikulo 3, siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Diba, minsan naririnig natin, may nakakita na ba sa Diyos? Hindi, wala pang nakakita sa Diyos. Hindi, sinabi sa Hebreo chapter 1 verse 3 na He is the radiance of the glory of God. Kung hinahanap mo ang Diyos, hanapin mo si Jesucristo. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng Kanyang likas. At Kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kanyang salita. Kaya, makikita nyo yung emphasis dito sa salita, sa words. Sa English pa, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Kung sa human terms pa ito, medically speaking, ito yung DNA. Ito yung unique nature, character. Si Jesucristo, ang the great image of God. Siya yung kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabi din sa Colossus chapter 1 verse 15, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. 15:5. Siya ang larawan daw ng Diyos na hindi nakikita. Kaya sabi ko nga kanina, hinahanap mo ang Diyos, hanapin mo si Jesucristo. Sapagkat siya ang larawan ng Diyos. Yan yung punto. Kaya ang pagtanggap o pagtanggi sa Kanya, ano daw? Ay pagtanggap din o pagtanggi na rin sa Ama. Kaya dito po sa verse 44 ay minabuti niyang itaas ang Kanyang boses. Ipagsigaw ang katotohanan, lalo na patungkol sa kanilang pananampalataya o tiwala sa mga pag-aangkin ni Jesus. Maganda din ang sinabi ni John Calvin sa kanyang komentary dito, at sinalin ko ito sa Tagalog. Sabi niya, layunin ni Kristo ang kanyang sinabi ay palakasin ang pananampalataya ng kanyang mga tagasunod, na manatili silang matatag at hindi matinag. Ngunit may kalakip din itong banayad na pagsaway sa takot at walang saysay. Kaya ang salitang sumigaw ay nagpapakita ng matinding damdamin galing sa Panginoon. Matinding panawagan na hindi lamang simpleng pagtuturo. Isa itong masigasig na paanyaya upang gisingin at pukawin ang pananampalataya ng mga tao. Dagdag pa niya, ang tunay na pananampalataya kay Kristo ay hindi nakaangkla sa tao, kundi sa Diyos mismo. Sapagkat si Kristo ay hindi lamang tagapamagitan, kundi siya mismo ang naglalarawan sa Diyos Ama. Siya mismo. Kaya't ang sino mang nananampalataya kay Kristo ay tunay na nananalig sa Diyos.
Ang pananalig natin kay Jesucristo ay in essence, pananalig din natin sa Diyos Ama. Kaya dahil dito, walang dahilan para ang pananampalataya natin ay mag-alinlangan o manghina. Ang pagdududa sa katotohanan ng Diyos ay parang insulto din sa kanyang pagiging tapat at banal. Kaya sino nga ba ang tunay na nakikinabang sa Ebanghelyo? Sino? Ang taong dahil sa matatag niyang tiwala sa Diyos at hindi sa tao, ay mapayapang lumalaban sa mga panlilinlang ni Satanas. Kaya kung nais nating bigyang luwalhati ang Diyos, dapat tayong matutong manatiling matatag sa pananampalataya. Kahit pa yumanig ang mundo mo, o kahit pa si Satanas ay subukang guluhin ang buhay natin at gibain niya ang lahat ng bagay sa ilalim ng langit. Mabigat ang sober reminder na ito sa atin, mga kapatid. Sabi nga sa John chapter 12 verse 45, ang nakakita sa akin ay nakakita doon sa nagsugo sa akin. Ang ibig sabihin ng makakita, to see or have seen or sees, ang ibig sabihin nito ay makakilala o maunawaan. Yan yung ibig sabihin sa Greek. Ang salitang sees ay theoreo. Kahulugan nito ay tingnan o pagmasdan ng may pagkaunawa. Hindi ka lang tumitingin na parang tumitingin ka sa hangin, parang lutang kang ganyan. Hindi. Ang sinasabi dito sa verse 45, ano sabi dito? At ang nakakita sa akin, verse 45 English, and whoever sees me. O yung nakakita, ibig sabihin hindi yung nakakita na parang wala lang. Ang sinasabi dito sa Greek ay whoever have seen me, yung tunay na tumingin sa akin, pagmasdan ng may pagkaunawa. So pagmasdan mo daw si Jesucristo ng may pagkaunawa. Ibig sabihin, hindi lang yung mata yung gumagalaw dito, kundi dapat galawin mo din yung isip mo. Unawain mo daw yung nagsasalita na si Jesucristo sa iyo sa pamamagitan ng salita niya. So ipinapakita ni Jesus na ang tunay na kapayapaan ng ating konsensya ay nagmumula sa pagkakilala sa Kanya. At sa pamamagitan niya ay sa Diyos Ama. Kapag tunay nating nakilala si Kristo, makikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa Kanya. At dahil dito, makakatiyak tayo ng ating pananampalataya ay hindi nakasalalay sa tao, kundi nakaugat sa walang hanggang Diyos. Parang sinasabi niya dito ay ang pananampalataya, ang pananampalatayang ito ay matibay at matatag. Mas malakas pa sa mundo at hindi kayang pabagsakin ng sinuman o ng anuman. Kaya mula sa pagiging tao ni Kristo, umaabot ang ating pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos. Kaya dahil dito, ang pananampalataya natin ay hindi lang dapat nananatili sa puso, kundi dapat din natin ipahayag ito ng buong tapang. Lalo na sa mga panahong kinakailangan. Kaya marapat lang na lumapit tayo lagi sa mahabaging presensya ng Diyos, na pagtibayan niya tayo sa ating pananampalataya, na huwag tayong magmataas at maging kampante lagi, na para bang kaya natin labanan ang puwersa ng diablo at ang impluensya ng sanlibutan. Kaya dumako tayo sa pangalawang punto. Ano sabi dyan? Lumakad sa liwanag ni Kristo. Sabi sa verse 46, ako'y naparito ng isang ilaw sa sanlibutan
upang ang sino mang sumasampalataya sa akin ay huwag manatili sa kadiliman. Pansin niyo po yung ilaw. Sa English, light. Sa Greek nito ay pos. Ang salitang world naman, sa sanlibutan, sa Greek naman ay cosmos. Kung pag-aaralan natin ang mga kahulugan na ito, ang mga salitang liwanag o pos, ibig sabihin, ipinapakita nito ang katotohanan at kabanalan ng Diyos. Kaya kung sino daw ang lumalakad sa ilaw, lumalakad daw siya sa katotohanan at kabanalan ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Na si Jesus ang liwanag daw na nagbibigay gabay at nagbibigay buhay sa gitna ng kadiliman, ng kasalanan. Totoo ito. Di po ba? Makikita natin yan sa John chapter 8, verse 12. At pag sinabi din natin, sanlibutan, cosmos, ito ay tumutukoy sa mga tao o sistema ng mundong makasalanan na kailangan ng tagapagligtas. At makikita natin yan sa John chapter 3, verse 19. Ano yung konteksto nitong verse 46? Si Jesus, ang ilaw ng mundo na nagpapakita ng katotohanan at nagbibigay ng kaligtasan sa mga nabubuhay sa kadiliman ng kasalanan. Kaya may pag-asa. May pag-asa kay Kristo. Anong tinuturo nito sa atin? Mamuhay sa liwanag ng katotohanan ni Kristo. Mamuhay daw. At bilang mga tagasunod ni Jesus, tinawag tayong talikuran na ang kasalanan at lumakad sa katwiran. At huwag daw tayong mamuhay sa dilim ng kasinungalingan, sa inggit, sa imoralidad. Malinaw yan sa 1 John chapter 1 verse 7. Ano iba pa? Huwag mahulog sa mga tukso at sistema ng sanlibutan. Tingnan nyo, ang mundo ay puno ng mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. Kayabangan, kalayawan, kasakiman. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong mag-ingat dito at mamuhay ng may disiplina at kabanalan. Malinaw yan sinabi sa Romans chapter 12 verse 2. Ano sabi doon? Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya ano ang punto dito? Anong punto? Bilang Kristiyano, hindi tayo tinawag para mamangka sa dalawang ilog. O hindi daw tayo tinawag para mamangka daw sa dalawang ilog. Ibig sabihin, we cannot serve two masters at the same time. Hindi daw tayo pumapanig sa dalawang sistema. Kasi nga, either pumapanig ka sa kasalanan or pumapanig ka saan? Sa Diyos. Hindi po pwede. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog dito, mga kapatid. Sa New Testament, sinabi doon, nakikilala ang isang tao na sa Diyos kung siya ay nakaugnay lagi sa iglesia. So, sa dalawa lang, taong iglesia ka ba o taong makamundo? Yun lang po yun. So, ipakita natin ang liwanag ni Kristo din sa iba. Maganda ang sinabi ni John Calvin dito sa kanyang komentary. Ang mga salitang ako'y naparito sa sanlibutang bilang ilaw ay may malalim na kahulugan. May malalim do ito na kahulugan. Bagamat si Kristo ay ilaw na mula pa sa simula, may mabuting dahilan kung bakit tinawag niya ang sarili niyang ilaw. Bakit? Dahil siya ay naparito upang gumanap bilang ilaw. Bilang ilaw sa gitna ng kadiliman. Kaya nga, una, ipinapakita niya na siya ay ilaw para sa iba.
hindi para sa kanyang sarili. Pangalawa, siya ay ilaw, hindi lang para sa mga anghel, kundi para sa mga tao rin, na katulad natin. At pangatlo, siya ay nagkatawang tao upang ang liwanag niya ay ganap na makita ng lahat. Ganap na makita ng lahat. Kaya ano naman ang tugon natin dito? Ano dapat yung tugon natin dito? Tayo ngayon ang mga ilaw ng mundo. Dahil nasa atin si Kristo. Malinaw yan, sinabi sa Mateo chapter 5 verses 14 to 16. At sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa, mga salita at pag-ibig sa kapwa, nakikita ng tao ang liwanag ni Jesus sa ating buhay. Meaning, nagliliwanag dapat ang ebanghelyo sa buhay din natin. Nagliliwanag din po. Kaya ano pa ang kinakailangan nating i-cultivate sa ating sarili? Ano po? Maliwanag ang pangatlong aral. Makinig at sumunod sa salita ng Diyos. Sa verse 47, sinasabi dito, if anyone hears my words, hear. Ang salitang hears sa Greek, akuo, ang kahulugan po nito ay pakinggan ng may pagkaunawa at pagtanggap. So nakita nyo kanina sa verse 46, sis, kung sino nakakita, hindi ka lang tumitingin na parang tumitingin ka sa wala. No, parang lutang. Hindi, unawain mo daw yung tinitignan mo. Dito din sa verse 47, the same thing. Whoever hears, hindi ka lang nakikinig na parang wala lang. Hindi po. Ibig sabihin nito, pakinggan ng may pagkaunawa. Unawain mo din. At tanggapin natin. Ito actually ang dilema sa maraming tao o kahit Kristiyano. Nagiging mababaw na lang ang commitment nila sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bakit pagdating sa mga ibang bagay, kaya natin magsunog ng kilay. Pero bakit pagdating sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos ay marami tayong excuses, marami tayong dinadahilan. Kapatid, wala man tayong natatanggap na pera dito sa iglesia. Huwag natin ipagwalang bahala ang gawain ng Diyos. Sabi nga sa Mark chapter 8 verse 36, ano sabi sa Mark chapter 8 verse 36? Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ang kayamanan nito, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Para sa iyo, wag na lang. Kung mapapahamak din pala ako sa dulo nito. Pinapakita ng talatang ito ang kahalagahan ng kaluluwa ng tao, higit sa anumang material na bagay sa mundo. Ano ang tunay na pakinabang kung makakamit natin ang lahat ng yaman at tagumpay, ngunit mawawala naman ang ating kaluluwa? Anong pakinabang yun? Yumaman ka nga, dumami yung pera mo, tapos mawawala naman pala ang iyong kaluluwa. Ito ay paalala na unahin ang espiritual na aspeto natin kaysa sa makamundo, kayamanan. Kaya sa verse 47, sinabi, if anyone hears my words, ang pakikinig sa salita ni Jesus ay nangangailangan ng tugon. Tumugon ka, hindi ka lang nakikinig. Tumugon ka sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya nga, sundin mo daw mga kapatid. Sundin daw natin. Kaya maganda po ang paliwanag din ni John Calvin dito. Matapos ipaliwanag ang tungkol sa kanyang biyaya at hikayatin ang mga alagad na manatiling matatag sa pananampalataya, nagsimula na ngayon si Jesus na magbigay ng babala laban sa mga matitigas ang puso. Ngunit kahit dito, pinapakita pa rin niya ang kanyang habag. Hindi agad siya humahatol. Di ba? Kung babasahin mo yung verse 47, para bang at the outset, parang unang interpretation mo dyan, okay lang pala maging magpakasama dahil hindi naman pala humahatol ang Diyos. Hindi ganun ang
pagkaintindi mo dito. Kasi sa verse 48, doon sinagot na hinahatulan ka pa rin kahit yung salita na narinig mo, yung salita na yun, sapat yun para hatulan ka. Okay? So, sinasabi dito, pinapakita pa rin niya ang kanyang habag. Hindi agad siya humahatol sa mga taong sadyang tumatanggi sa Diyos. Bagkus ipinagpapaliban niya ang hatol. Yan yung 47. Ipinagpapaliban niya muna hanggat maaari. Ngunit sadyang tinatanggihan ito. Kaya makikita natin dyan, una sa lahat, mahalagang maunawaan na hindi lahat ng hindi sumasampalataya ang tinutukoy dito, kundi yaong mga nakarinig na ng Ebanghelyo. Malinaw na naipahayag sa kanila, ngunit sadyang tinatanggihan ito. Kaya bakit nga ba hindi agad sila hinahatulan ni Kristo dito? Bakit? Ito siguro ang tanong natin. Dahil isinantabi muna niya ang kanyang pagiging hukom. Isinasantabi niya muna ang kanyang pagiging hukom. Yan yung verse 47. Kaya kung babasahin mo, tingnan mo sabi dyan, kung ang sino man ang hindi nakikinig sa aking mga salita at hindi tumutupad ng mga iyon, ay hindi ko siya hinahatulan. No? Ikaw muna, hindi hinahatulan. Paano yun? Hindi ka sumusunod sa kanyang salita. Tapos, alam natin na kapag ang isang tao hindi sumusunod sa kanyang salita, ay mapapahamak siya. Pero bakit dito sa verse 47, sinabi dito, at hindi tumutupad ng mga iyon ay hindi ko siya hinahatulan. Sapagkat hindi ako naparito parang humatol sa sanlibutan, kundi upang iligtas ang sanlibutan. So, kung baka titignan mo dito, para bang, okay, si Jesus Christ talagang good God, hindi siya bad. Diba? Kaya ganun yung interpretasyon ng ibang mga reliyon, na si Jesus Christ, He is really a loving God. Diba? Sa mga ganitong interpretasyon, hindi ganito po ang ating pong interpretasyon dito. Kaya dahil isinantabi muna niya ang kanyang pagiging hukom, at sa halip ay nag-aalok kasi siya ng kaligtasan sa lahat. Bukas ang kanyang mga bisig para tanggapin ang sinumang magbabalik loob. Layunin niya na lahat ay hikayating magsisi at lumapit sa kanya habang may pagkakataon pa. Lumapit ka daw. Ito ang maliwanag na paglalarawan na ang Diyos natin ay tunay ngang mahabagin. Tunay siyang mabuting Diyos. Sabi ng iba, kayong mga Reformed o Calvinist, tinuturo ninyo na may pinili na ang Diyos at hindi na ninyo kayang i-preach ang mensahe na inaalok ni Jesus ang kaligtasan sa lahat. Well, ito ang maliwanag na malinaw na ipinaliwanag ito ni John Calvin. Ng ating Diyos ay nag-aalok ng kaligtasan sa lahat. Hindi tayo hyper-Calvinist na mapinili lang dapat na hindi po. Kahit ang Diyos mismo ayaw na lahat ay mapahama. Pero ano yung katotohanan? Hindi lahat kasi umiibig sa Diyos. That's a fact. No, yan ay katotohanan. So, hindi talaga lahat ang sumasampalataya. Di ba? Sa loob lamang ng pamilya natin, maging honest tayo. Lahat ba ng miyembro ng pamilya natin ay tunay na ligtas at sumasampalataya kay Jesus? Most likely hindi. At ito naman ang urgent prayer request natin. Yan yung gusto natin, panalangin sa Diyos. Nawa ay mahabag ang Diyos sa ating mga mahal sa buhay, na patuloy pa rin na tumatanggi sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kaya may babala din sa karugtong na talata sa verse 48. Ano sabi sa verse 48? Sabi sa ESV, the one who rejects me. Yan yung verse 48. Yan yung tugon sa verse 47 na akala nila wala nang paghahatol. Ito yung verse 48, ito yung sagot. The one who rejects me. Yan yung reject. Ateteo sa Greek. Ang kahulugan nito ay
hindi tanggapin o binabaliwala mo o tinatakwil mo. Anong konteksto dito? Ang sino mang tumanggi kay Jesus at sa kanyang mga salita ay haharap sa paghahatol. So kung doon ka lang sa verse 47, feeling mo happy life ka na, hindi. Pumunta ka sa verse 48. Doon ka hahatulan. Di ba? Kaya malinaw ito. So, sinabi sa Lucas chapter 10 verse 16, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang nagsugo sa akin. Ang kanyang sinabi na ang tumanggi sa akin sa verse 48 ay pinapaalala ni Jesus na ang sino mang tumanggi sa kanya ay hindi makakaligtas sa hatol. Seryosong babalayan na walang makakaligtas sa kanyang hatol. Kahit hindi siya agad panghumusga, dito sa verse 47, sapat na ang kanyang salita upang hatulan ang mga taong hindi tumatanggap dito. Gaya ng sabi niya sa John chapter 5 verse 45, sabi niya, kahit si Moises ay magsisilbing saksi laban sa kanila. Sa panahon na sila ay hahatulan, isa daw sa magiging saksi ay si Moises. Kung paano hahatulan ng Diyos ang mga taong nagre-rebelde sa kanila, isa daw ang magiging witnesses doon ay si Moises. Kumbaga, ang ibig sabihin dito, nagnanais akong iligtas kayo at hindi agad maghatol. Pero huwag ninyong isipin na naligtas na kayo. Dahil ang mismong salita na iyong tinatanggihan ay hahatol sa inyo sa huli. So malinaw na ang problema dito, maraming tao ang nagkukunwaring tumatanggap kay Kristo, pero hindi naman sumusunod sa kanyang salita. Kaya malinaw ang malungkot na katotohanan. Ano? Tinatanggihan natin si Kristo kung hindi natin buong pusong tinatanggap at sinusunod ang kanyang ebanghelyo. Iyon ang katotohanan. Kaya hindi nagbabago ang ating mensahe. Ito yung pang-apat na punto. Magtiwala sa pagsunod ni Kristo para sa ating kaligtasan. Let us trust in Christ's active obedience. And that in His active obedience, He perfectly obeyed the requirements of the law. Ito dapat ang pattern din natin, ang humility at obedience. Kaya pag nilay-nilayan natin itong mga katotohanan na ang salita ni Jesus ay galing sa Diyos Ama. Hindi ito sariling opinyon ni Kristo lamang, ito'y utos mula sa Ama na may otoridad at kapangyarihan. At dahil dito, ang pagtanggap o pagtanggi sa kanyang salita ay may mabigat na kahihinatnan. Kaya ang utos ng Diyos ay nagdadala ng buhay na walang hanggan. Layunin ng salita ni Kristo na iligtas tayo, hindi para hatulan. Totoo yun. Kaya't huwag nating sayangin ang alok ng kaligtasan. Yan yung mensahe natin pag lumabas tayo sa evangelism. Babala din sa pagdadagdag ng turo ng tao. Kung si Kristo mismo ay hindi nagsalita mula sa sarili niyang kalooban, gaano pa kaya tayo? Walang sino man ang dapat magdagdag ng sariling batas sa itinuturo ng Diyos. Ngayon, ang daming dagdag. Maliban na sa salita ng Diyos, ang dami ng dinagdag ng maraming relihiyon. Ang daming mga, kung ano-ano pang mga tradisyon. Kailan lang, may nabasa akong balita at actually na-share ko nga ito. May isang iglesia na sa halip ay
maging tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos. Nag-introduce sila ng approach sa church para ma-entertain ang tao, ma-entertain ang local church attendees. Alam niyo anong ginawa nila? Nagkaroon sila ng wrestling sport activity. So biro mo, ganitong iglesia, sa harapan nagkaroon ng wrestling para daw ma-attract lang ang tao, para ma-entertain. Di ba kapaluskugan yun sa salita ng Diyos? As in literal na nagre-wrestling sa harap para ma-entertain ang mga attendees. Ngayon, wala mang literal na wrestling. Kung may makita kayong mga samut-saring tradisyon na ginagawa, na pinapagawa ng iglesia, walang yan, hindi malayo doon sa ginagawa ng iba na pagre-wrestling. Kaya, kapatid, kung tunay tayong mga anak ng Diyos, maging kaaliwan natin itong mga ordinaryo, simpleng pagpapahayag ng salita ng Diyos, na hindi na tayo dapat pang mag-resort sa anumang approach para lang aliwin ang mga damdamin natin. Hindi na dapat. Sapat ang salita ng Diyos. Magtiwala sa pagsunod ni Kristo para sa ating kaligtasan. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Sapagkat tanging sa grasya, biyaya lamang ng Diyos at pagsunod ni Jesus, tayo ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil matapat siyang sumunod sa utos ng Diyos Ama kahit hanggang sa kamatayan. Dahil doon nagbunga ito ng kaligtasan sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya ang tamang tugon ay pananampalataya, pasasalamat, at pagsunod sa kanyang salita. Tatlong tilang yan: pananampalataya, pasasalamat, at pagsunod sa kanyang salita. Kaya bilang panghuling hamon sa atin, kung ang salita ni Kristo ay mismong salita ng Diyos, tatanggapin mo ba ito ng may pananampalataya? O babaniwalain mo ito gaya ng ginagawa ng marami sa sanlibutan? Itong tanong na ito, iniiwan ko sa inyo. At pagbulay-bulayan, pagnilay-nilayan nyo. Kayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat sa inyo pong mga salita, sa mga babala, mga paalala. Tunay nga na apart from you, ay walang kaligtasan. Kaya tulungan nyo kami, Panginoon, na makipag-ugnayan lagi sa inyo. At itong mga salita nyo na sapat para kami ay ituwid, magbigay linaw, at mabuksan ang aming pong puso, isipan sa katotohanan upang hindi kami malinlang sa mga maling turo na pinapalaganap ng marami sa social media at ibang mga relihiyon. O Diyos, kami ay ingatan nyo at tunay na maging tapat kami lagi sa paglilingkod sa inyo. At sa pamamagitan ng iglesyang ito ay tulungan nyo, Lord, sustain the ministry here upang maipalaganap namin ang katotohanan. Salamat, O Diyos, muli sa inyo pong mga salita. Ito po sa amot na langin sa tayong pangalan ng Panginoon Hesus. Amen at Amen.